May isang alamat, kilala ng lahat sa mundo ng ibon. Siya'y tapat at tapat, Jaime Lim, tunay na henyo sa pag-aalaga, siya ang modelo. Sipag at tiyaga, kaalaman ay wasto, lahat ng tinuruan panalo sigurado. Tanong ko lang po, sir, ano po ang mga pagkakamali ng mga newbie, yung mga baguhang puncher kapag pipili ng mga gandang newbie? Okay. Dalasan mga newbie, hindi na alam saan kumuha ng magagandang ibon. So kung saan-saan lang sila bibili, sa arangke o sa mga small lot na sabihin itong bloodline tayo nino galing, hindi naman totoo. Pareho lang ang gastos ninyo. Sa isang ibon na kinuha nyo na mumurahin na di kilalang bloodline at isang magandang bloodline, yun din ang patuka, yun din ang training, yun din ang conditioning, yun din ang entry fee niya sa club, tapos hindi mag-perform. So the best get from it, kumuha na lang kayo na iilan na magagaling na breeder at yun ang gamitin nyo. Kung saan-saan sila kumukuha sa mga backyard na hindi talagang proven breeder. Pero ito, kasi di ba, may mga small puncher naman na halimbawa nakakuha ng galing doon sa isang kilalang puncher, magaling ang ibon nun. Paano niyo mapapanatili na itong ibon na nakuha niya is talagang quality, pero pag tulad ng sinasabi po ninyo, kapag hindi kaya, hindi mo kayang sustinihan ng hindi mo mapapanatili ang ng ibon. Kailangan, anong dapat doon? Okay. Hindi naman ibig sabihin kumuha ka nitong bloodline anak ng overall champion, ay nakakasigurado ka na. Sa 10 offspring, sometimes wala pa kalahati doon, wala pa 5 doon na talagang magaling. So hindi yung lahat ng magkakapatid matalino, hindi lahat ng magkakapatid magaling. Athlete yung parents, basketball player ng tatay, basketball player ng nanay, hindi ay ibig sabihin lahat ng anak niya maging basketball player. So ang ibig sabihin, pag bumili ng magandang bloodline, hindi garantisadong ang anak nila lahat magaling. So tatrial mo pa rin, susubukan mo rin, at pumili na lang from the performance ng mga breeder mo, kung paano sila mag-produce. Sa akin, ang dami ko ini-import, ang dami kong breeder, pinipili ko lang. Pag hindi nagpo-produce, saka kinakal ko. Pag hindi nagpo-produce, saka ikakal ko. So, hindi gano'ng kadali rin sa lot of hard work, tapos lahat ng oras, naka-focus ka sa breeding. Dapat pala doon para mapanatili mo yung na ganun yung ibon na nakuha mo. Pero kailangan masusustinihan mo rin yung pangangailangan niya. Yeah. Tama, di ba? Pang vitamins, mga patuka. So, kaya yun na nga. So una, kailan pili mo yung breeder na tama at masubukan mo sila yung nagpo-produce. Second, hindi lang sa bloodline. Kailangan yung lock management mo rin. Yung supplement, yung pag-alaga mo rin. Kundi tama ang sistema ng pag-alaga, hindi rin magpa-perform ang ibon. So nandun pa rin ang lock management. So may kausap ako isang Amerikano last month. Alin mas importante daw, ang ibon or lock management. Sa kanya kasi sabi niya magaling siya mag-alaga, so lock management, it's on the handler daw. Pero sa akin, it's on the bloodline. Then huli, nagkasundo kami, it's both handler and bloodline. So it should work. Dapat magtuan yung dalawa, yung magandang bloodline saka magandang management. May isang alamat, kilala ng lahat sa mundo ng ibon. Siya'y tapat at tapat, Jaime Lim, tunay na henyo sa pag-aalaga, siya ang modelo. Sipag at tiyaga, kaalaman ay wasto, lahat ng tinuruan panalo sigurado.